Ang Estados Unidos, ang tinaguriang lupain ng mga pangako at oportunidad, ay kasalukuyang nasa gitna ng isang unos na hindi nakikita sa radar ng panahon, kundi sa radar ng ekonomiya at diplomasya. Isang malaking kaguluhan ang tahimik na gumagapang, parang anay na sumisira sa pundasyon ng isang matatag na bahay. Sa estado ng Georgia, ang dating maingay at abalang pabrika ng Toyota at Panasonic ay biglang binalot ng nakabibinging katahimikan. Walang paalam, walang pasabi, ang mga makina ay tumigil sa pag-ikot. Sa Texas naman, ang ambisyosong proyekto ng Sony at Kioxia para sa Next Generation Semiconductors, isang proyektong inaasahang magpapabago sa teknolohiya ng mundo, ay biglang nalagay sa bingit ng kamatayan. Maging ang mga ilaw sa New York at ang kinang ng Las Vegas ay tila kumurap. Ang industriya ng turismo, na sanay sa dagsa ng mga banyaga, ay nagsimulang makaramdam ng pagyanig. Isang balita ang yumanig sa White House at sa Wall Street na parang isang malakas na lindol. Ang negosasyong nagkakahalaga ng $350 bilyon ay gumuho sa loob lamang ng isang araw. Sabay-sabay na napasinghap ang mga nasa kapangyarihan. Ngunit ang tunay na kwento ay hindi sa mga numerong ito nagsimula. Nagsimula ito sa isang tawag sa telepono sa madaling araw at sa damdamin ng isang tao na naipit sa pagitan ng dalawang mundo. Bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, nais ko sanang humingi ng kaunting sandali. Ang inyong like at subscribe ay malaking tulong sa akin upang maibahagi ang katotohanan sa gitna ng ganitong kaguluhan. Ako si Michael Harris, Deputy Assistant Secretary ng LEA, State Department para sa East Asian and Pacific Affairs. Nagtapos ako sa Harvard Kennedy School at naglingkod sa kagawaran ng Estado sa loob ng 12 taon. Mula sa Administrasyong Clinton kung saan bahagi ako ng negosasyon sa pag-urong ng mga base militar, hanggang sa panahon ni Obama para sa THAAD deployment, naging saksi ako sa kasaysayan. Ngunit higit sa aking posisyon, mayroon akong personal na koneksyon sa Asia. Ang puso ko ay nahati sa pagitan ng Amerika at ng Silangan. 2 taon akong nanirahan sa Tokyo, at madalas din akong bumisita sa Maynila at Cebu. Natuto akong magsalita ng kaunting Nihongo at Tagalog. Nasaksihan ko ang pagbangon ng mga bansang ito mula sa abo ng digmaan patungo sa demokrasya, at ito ay tumatak sa aking puso. Kaya naman, ang pagpapatibay ng alyansang US-Japan at ang relasyon natin sa mga bansang tulad ng Pilipinas ay hindi lang trabaho para sa akin, ito ay aking misyon. Ngunit ang tawag na natanggap ko noong madaling araw na iyon ay umasak sa aking katahimikan. Michael, ang pabrika ng Toyota at Panasonic. Bigla silang nagsara. Ang mga inhinyerong Hapons, pinapauwi na sila. Hinahatak sila palabas ng site. Hindi namin alam ang dahilan. Ang boses ng pinuno ng sangay sa Georgia ay nanginginig. Kilala ko siya bilang isang taong kalmado, parang isang veteranong jeepney driver sa Maynila na kayang lusutan ang anumang traffic, pero sa pagkakataong ito, siya ay natataranta. Halos hindi siya makahinga. Dali-dali akong nagbihis. Habang nagmamaneho ako patungo sa pabrika sa Savannah, na biyaheng 1 oras, hindi maalis sa isip ko ang $350 bilyong. Ilang araw pa lang ang nakararaan, ako ang nasa gitna ng negosasyong iyon. Ang halagang iyon, na hiningi ni Pangulong Trump sa Japan, ay katumbas ng 85% ng foreign reserves ng bansang iyon. Isang napakalaking sakripisyo. Ang Japan ay nag-alok ng currency swap, ngunit tinanggihan ito ng Federal Reserve. Gusto ng Amerika ng cash. Nang dumating ako sa pabrika, tumambad sa akin ang isang eksenang hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko bilang diplomat. Para itong isang checkpoint sa Mindanao sa panahon ng krisis. May mga sasakyang pangmilitar, may mga helicopter na umaaligid sa himpapawid. Ang tensyon ay kasing bigat ng traffic sa EDSA kapag Biyernes ng gabi, napakasikip, nakakasakal. Pero ang pinaka-nakakatakot ay ang kawalan ng sagot. Bakit? Ang mga inhinyerong Hapones, na kilala sa kanilang disiplina at dedikasyon, ay nakayuko habang bitbit ang kanilang mga gamit. Ang mga production lines na dati humuhuni ng himig ng pag-unlad ay patay na. Sinubukan kong kausapin ang site manager, pero ang sagot lang niya ay utos mula sa itaas. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Ang biglaang pagtigil na ito. Konektado ba ito sa $350 bilyon? Parang kidlat na tumama sa aking isipan ang realisasyon. Habang nag-aagawan sa kapangyarihang ekonomikal, ang mga pabrika ng Japan ay biglang natahimik.
Ilang oras ang lumipas, ang aking pinakakinatatakutan ay nagkatotoo. 9:00 ng umaga, tumunog ang telepono sa aking opisina. Deputy Secretary Harris, ito ang Consul General ng Japan. Ang boses niya ay formal, ngunit may halong tigas na parang bakal. May utos mula sa Tokyo. Ang negosasyon para sa $350 bilyong pamumuhunan sa Amerika ay ganap ng kinakansela. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Consul General, maaari ko bang malaman ang dahilan? Ikinalulungkot ko, Ginoong Harris. Hindi na kami maaaring umupo sa mesa ng negosasyon. Ang anunsyo ng gobyerno ng Amerika na magpapataw ng 100% taripa sa mga piyesa ng Japan ay isang sampal sa aming soberanya. Higit pa rito, ang aming mga inhinyero at manggagawa sa inyong bansa ay tinatrato na parang banta sa seguridad. Pinipilit silang ilipat ang kanilang teknolohiya ng sapilitan. Hindi namin maipagkakatiwala ang yaman ng aming bansa sa lugar kung saan hindi nirerespeto ang dignidad ng aming mga mamamayan. Kasabay nito, lumabas ang breaking news sa Reuters, Japan, suspendido lahat ng investment neglia. Dignidad hindi mababayaran. Nanghina ako. Ang $350 bilyon na yon ang sanay magiging haligi ng key American manufacturing revival na ipinagmamalaki ni Trump. Ito ang kinabukasan ng libu-libong Amerikano. 1:00 ng hapon, dumating ang balita mula sa Georgia. Ang 2,300 na empleyadong Amerikano sa pabrika ay nakatanggap ng abiso ng temporary layoff. Tinawagan ko ang CEO ng Toyota North America. Ang boses niya ay puno ng peghati. Harris, wala kaming magagawa. Kung walang mga inhinyerong Hapones, ang mga makina ay parang mga sasakyang walang gasolina sa gitna ng disyerto. Hindi ito gagana. Ang malabis na pulisiya ng gobyerno ninyo ang pumatay sa trabaho ng sarili ninyong mga mamamayan. Ang hapong iyon ay puno ng takot. Ipinatawag ako sa White House para sa isang emergency meeting ng National Security Council. Pagpasok ko sa silid, nakita ko si Pangulong Trump. Ang mukha niya ay pula sa galit, ang mga mata ay nanlilisik. Michael, ano ang nangyayari? Mawawala ba ang $350 bilyon, sigaw niya. Ginoong Pangulo, sagot ko habang inilalapag ang mga dokumento, nag-walk out ang Japan. Ang dahilan ay ang 100% taripa at ang hindi makataong pagtrato sa kanilang mga inhinyero. Sinasabi nila na ang mga regulasyon natin ay hindi lang mahigpit, kundi mapang-api. Mapang-api. Hinuhuli lang natin ang mga iligal. Ginoong Pangulo, ang mga inhinyerong ito ay may legal na visa. Sumusunod sila sa batas. Pero dahil sa ngalan ng national security, ginipit sila at pinilit na ibigay ang kanilang trade secrets. Para sa mga Hapones at sa ating mga alyado sa Asya, ito ay usapin ng prinsipyo at dignidad. Sumabat ang Treasury Secretary, hawak ang isang report na nanginginig ang mga kamay. Ginoong Pangulo, kung mawawala ang $350 bilyon, 60% ng ating infrastructure projects ay mamamatay. Semiconductors, baterya, barko. Lahat yan mawawala. 60%. Opo. At ang Japan ay opisyal nang nagsabi na hindi na sila nagtitiwala sa Amerika. Namutla si Trump. Kung gayon, saan tayo kukuha ng pera? Sa ngayon, wala kaming ibang mahanap na paraan. At dito na pumasok ang mas malalim na dagok. Ang chairman ng National Economic Council ay nagsalita, ang boses ay mababa at seryoso. Ginoong Pangulo, hindi lang Japan. Ang epekto ay kumakalat na parang wildfire. Ang Germany ay nag-isip na ring umatras. At may mas malalang balita mula sa Timog Silangang Asya. Tumingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ang Pilipinas, sagot niya. Ang gobyerno sa Maynila ay nagpahayag ng pakikiisa sa Japan. Ang mga malalaking proyekto ng mga kumpanyang Hapon sa Laguna at Cebu, na sana ay magsasakay ng teknolohiya patungo dito sa VIA, ay pinahinto na rin. Ayon sa aming sources sa Makati Business Club. Natatakot ang mga investors sa Pilipinas na kung nagawa natin ito sa Japan, magagawa rin natin ito sa kanila. Katahimikan. Isang nakapangingilabot na katahimikan. Ang Pilipinas. Ang isa sa ating pinakamatagal na alyado sa Pasipiko. Kung pati ang Maynila ay tatalikod, wala na tayong maaasahan sa rehiyon.
Nung gabing iyon, binasa ko ang headline ng Wall Street Journal, Japan e Asia, kumalas Evia. Ekonomiya ni Trump nasa bingit. Pero hindi lang sa pabrika natapos ang lahat. Ang sumunod na araw ay nagdala ng panibagong bangungot, ang turismo. Sa Department of Commerce, nakatanggap ako ng briefing. Bumagsak ang bilang ng mga turista. Ginoong Harris, sabi ng analyst, ang mga turista mula sa Japan ay bumagsak ng 45%. Pero heto ang nakakabahala, ang mga turista mula sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Asya ay halos hindi na rin dumarating. Ang tingin nila sa Amerika ngayon ay hindi ligtas at hindi kaibigan. Sa Las Vegas, ang mga hotel ay nagbababa na ng presyo pero wala pa rin kumakagat. Tinawagan ko ang kakilala ko sa Las Vegas Tourism Board. Michael, sabi niya, parang multo ang bayan ngayon. Dati, rinig mo ang tawanan ng mga pamilyang Pilipino na nagbabakasyon dito, ang ingay ng mga turistang Asyano. Ngayon? Wala. Sinasabi nila sa social media na ang Amerika ay isang bansang mapagmataas at walang respeto. Sa via Customs and Border Protection data, kitang-kita ang pagbaba. Ang mga flights mula Narita at Ninoy Aquino International Airport, LA, ay halos walang laman pagdating dito. Sa sumunod na linggo, dumalo ako sa emergency meeting sa Georgia Chamber of Commerce. Ang mukha ng mga negosyante ay parang Biyernes Santo. Michael, sabihin mo ang totoo, tanong ng chairman. Babalik pa ba sila? Tapatan na tayo, sagot ko. Lahat ng Japanese investment, Toyota, Panasonic, Sony, lahat ay tigil. Ang $350 bilyon ay abo na. Isang CEO ng construction company na may malaking kontrata sana para sa Japanese projects ang napahagulgol. 40% ng kita namin ay galing sa kanila. Kung mawawala ito, kailangan kong magtanggal ng 3,000 empleyado. Paano ko sasabihin sa mga pamilya nila? Pasko pa naman malapit na. At habang nagkakagulo kami, ang China ay tahimik na kumikilos. Isang hapon, nilapitan ako ng kasamahan kong eksperto sa China. Michael, gumagalaw na ang Beijing. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga kumpanyang Hapon. Ang mensahe nila, pumunta kayo sa amin sa halip na sa Amerika. Nag-aalok sila ng libreng lupa sa Shanghai, tax exemption, at higit sa lahat, seguridad at respeto para sa mga inhinyerong Hapons. Nanlamig ako. Ginagamit ng China ang ating pagkakamali. Ilang araw lang, naglabas ng pahayag ang China Ministry of Commerce. Ang China ay bukas palad na tinatanggap ang mga kumpanyang Hapon at ang kanilang mga kasosyo sa Asya. Ginagarantiya namin ang kaligtasan at dignidad ng inyong mga teknolohiya at tao. Ito ang bangungot na kinatatakutan ng Pentagon. Hindi lang pera ang nawala, kundi ang teknolohiya ay lilipat sa ating karibal. Isang linggo matapos ang insidente, kumilos si Trump. Pero huli na. Sa isa pang meeting, ibinalita ng Treasury Secretary ang isa pang dagok. Ginoong Pangulo, ang Sony at Kioxia ay kanselado na ang 5.1 trilyong yen, $40 bilyon na planta sa Texas. $40 bilyon, bulong ni Trump. Opo. At narinig namin na ang mga malalaking investors mula sa Pilipinas, kabilang ang mga higanteng conglomerate na may planong mag-expand dito, ay nag-pull out na rin bilang suporta sa Japan at dahil sa takot sa policy natin. Tinawagan ko ang CEO ng Kioxia Vinca. Bakit, tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Mr. Harris, simple lang. Sa kultura namin at sa kultura ng mga kapitbahay namin tulad ng Pilipinas. Mahalaga ang tiwala. Ang tawag ng mga Pilipino dito ay palabra de honor o kaya utang na loob. Sinira ng Amerika ang tiwalang iyon. Tinuring ninyong banta ang aming mga tao. Hindi kami makakapagnegosyo sa lugar kung saan kami ay kinukutya. Napilitan si Trump na mag-tweet, nagmamakaawa sa estilong Trump, gusto natin ang foreign investment. Huwag kayong matakot. Pero ang sagot ng Japan ay malamig at kalkulado. Ang Prime Minister ng Japan ay nagsalita sa harap ng mundo, at ang kanyang mensahe ay umalinggaw hanggang sa Rizal Park sa Maynila. Kung ang turing ng Amerika sa amin ay banta sa halip na partner, hindi ito alyansa. Ito ay pang-aalipin. Ang 2025 ay iba na. Mayroon na kaming ibang mapagpipilian. Ang mga salitang ito ay sinalubong ng palakpakan hindi lang sa Tokyo, kundi maging sa mga balita sa Maynila, Seoul at Berlin.
Ang epekto ay naramdaman sa bawat sulok ng Amerika. Sa Alabama, sa Texas, sa Ohio. Libu-libong Amerikano ang nawalan ng trabaho. Ngunit ang masakit, ang China ay patuloy sa panunuyo. Nabalitaan namin na inalok nila ang Sony ng lupa sa Shanghai na may kondisyong hindi nila pipilitin ang tech transfer, isang sampal sa mukha ng Amerika. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking sofa, pagod at lito, tumunog ang aking telepono. Mensahe mula kay Sato, isang inhinyerong Hapons na naging kaibigan ko, at may kasama ring mensahe mula sa isang kaibigang Pilipino na nagtatrabaho sa parehong kumpanya, si Ramon. Sabi ni Sato, Michael-san, pangarap ko ang Amerika. Pero nasaktan kami ng sobra. Hindi na kami pinaniniwalaan. Sabi naman ni Ramon, Sir Michael, iba ang kultura namin. Kapag ang dignidad na ang tinapakan, kahit gaano kalaki ang pera, aalis kami. Hiya ang naramdaman namin para sa inyo. Uwi na ako sa Cebu. Doon, kahit simple, may respeto. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Ang bigat. Kinabukasan, naging guest ako sa isang show sa Japan via Zoom. Tinanong ako ng isang panelist, Ginoong Harris, tapatan tayo. Ang tingin ba talaga ng Amerika sa Asya ay sunod-sunuran lang? Wala akong maisagot na maganda. Naniwala ako sa pagkakapantay-pantay. Pero nagkamali kami. Pagkatapos ng broadcast, nakita ko ang mga komento sa social media. Mula sa mga Hapons, Tiwaras Yori Jiritsu, Independence over Trust. At mula sa mga Pilipinong nanonood, tama na ang pagiging sunod-sunuran. Panahon na para tumayo sa sariling paa. Mabuhay ang Asya! Nagkaroon ng mga demonstrasyon. Sa Shibuya Crossing sa Tokyo, at nakita ko rin sa balita, may maliliit na pagtitipon sa Mendiola sa Maynila. Ang mga placard ay nagsasabing, respeto para sa Asya, hindi kami mga alipin. Nagpasya akong pumunta sa isang gathering ng mga negosyanteng Asyano sa Washington. Doon, nakausap ko si Enrito, at isang Pilipinang negosyante na si Ginang Cruz. Sabi ni Ginang Cruz sa akin, Michael, matagal kaming nagtiis. Akala namin kaibigan ang turing sa amin. Pero nung gipitin niyo ang Japan, naramdaman namin kami na ang susunod. Kaya alis na rin kami. Ililipat namin ang supply chain sa Vietnam at sa sarili naming bansa. Patawad, iyon lang ang nasabi ko. Ngumiti siya ng malungkot. Wala na sa sorry yan, Michael. Nasa gawa. Pero sa ngayon, sarado na ang pinto. Pag-uwi ko, napanood ko sa balita na ang China at Japan ay nagpirmahan ng bagong kasunduan. At kasama sa block na ito ang suporta ng maraming bansa sa ASEAN, kabilang ang Pilipinas. Ang center of gravity ng mundo ay lumipat na. Tinawagan ako ng kaibigan kong si Kato mula sa Beijing. Michael, nandito ako sa China ngayon. Hindi mo paniniwalaan. Ang trato nila sa amin. Parang hari. Binigay nila lahat ng hinihingi namin, pati seguridad ng pamilya. At kasama ko dito ang mga delegasyon mula sa Manila at Bangkok. Bumubuo kami ng bagong alyansa. Seryoso ba sila? Tanong ko. Dahil pagod na ang Asya sa pagiging pangalawa lang. Michael, alam mo ang kasabihan sa atin, kapag nasira ang tiwala, parang basag na salamin. Mahirap nang buuin. Ibinaba ko ang telepono. Tumanaw ako sa bintana. Ang langit ng Washington ay kulay abo, malamig at malungkot. Sa kabilang panig ng mundo, sa Tokyo at Maynila, sumisikat na ang araw ng bagong panahon. Naisip ko, ito na ba ang katapusan ng American Century? Dahil sa kayabangan, nawala sa amin ang matatapat na kaibigan. Ang utang na loob na dapat sana'y nagbibigkis sa atin ay napalitan ng pait. At sa hanging umiihip mula sa silangan, dala nito ang mensahe ng pagbabago. Ang Asya ay tumatayo na at ang Amerika ay naiwang nag-iisa sa lamig.